Tsaka ngayon, kaya ko na kumain ng marami. Kaya ko na kumain ng ampalaya, kangkong, pero kailangan ko karne. Ang turo pala, pag cancer patients pala, hindi nyo dapat dinadiet. Mali palang gawa natin. Pag may cancer na, bigay mo na lahat ng taba na gusto niya. Taba, baboy, lechon, kahit ano, basta kumain lang siya ng kumain. Kasi may kalaban na siyang bukol eh. May cancer na siyang kalaban eh. So, dapat po ganoon. Timbang ko na lang mababa. I'm only 145 pounds eh. Kailangan ko daw mag-muscle talaga. Lahat daw ng karne, baboy, ano man meat. Basta any meat. Kailangan na pampalakas. Thank you. Eto na. Eto na. Nakita ko din itong videos na to. Ako pa ba naman ay magsisinungaling na sasabihin na kung si Dr. Willie Ong ay hindi niya sinabi ng mga panahon na mali talaga yung kanyang mga tinuturo. At kitang-kita nyo naman na kailangan palang kumain, di ba? At sa mga previous video niya rin, hindi ko makita na nung siya ay parang agaw hininga na very active talaga yung cancer niya, na hindi niya akalain na volume pala na karne ang dapat kainin sapagkat kailangan mong gutumin talaga yung cancer mo. Alam mo, isa sa nakikita ko dito, na nung inamin niya na mali pala, na dapat pala ganito. Isipin mo 17 million followers sa Facebook, tapos biglang sasabihin mo na mali pala. Di ba? So, isang malaking kahihiyan para sa publiko. Talaga lang naawa ng mga Pilipino sapagkat may sakit na nga, ibabash pa. Pero kung bubuksan ninyo ang inyong kaisipan, doon pa lamang sa pagpo-promote ng vaccine na ang dami nagkaroon ng sakit. Even I myself, nagkaroon ng masamang epekto sa akin ang vaccine. Imagine mo kung kailan ako tumanda, kapag ako'y may naamoy na something na hindi ko nagustuhan, namamantal na ang buo kong katawan at sumisikip na yung paghinga ko at ang magpapakalma lang sa akin ay steroid. Imagine mo yun. Kung kailan ako tumanda ng ganito, dun ko pa yun mararanasan. Diba? Napaka-weirdo, diba? Pero as of today, yung mga pinost niya na siya daw ay vegetarian. Alam mo, isa lang ang patunay dyan. Ako naniniwala, matalino si Dr. Willie Ong. Ako naniniwala na volume ng karne ang kinakain niya. Ipinalalabas lang niya sa publiko na siya ay vegetarian. Bakit? Sapagkat kung makikita mo sa kanya, recover na po siya. Utay-utay na po siyang gagaling. Pero hindi niya pwedeng sabihin sa publiko na more on meat-based diet ang kinakain niya, na yun talaga ang nagpa-recover sa kanya. But doing the opposite. Trying to convince people na nabanggit na niya to. Ito sapagkat very active yung cancer niya, na nagulat siya na volume na karne ang pinakain sa kanya. Volume na karne. Tapos bigla siyang magwo-worry, bigla niyang palalabasin, creatinine. Kalokohan. Tingnan mo naman kung yung itsura niya ngayon, before and after. Talagang recover na po siya. At utay-utay na siyang lalakas. Tapos, pinalabas na si Dr. Lisa ay merong breast cancer. Tapos, biglang ilalabas sa publiko na biglang gumaling na siya sa kanyang breast cancer by doing the opposite na sinabi niya na dapat pala volume na karne ang kinakain. Ito matindi. Biglang lalabas na cancer-free na ang mag-asawa. Ito yung nakikita. Ewan ko lang medyo lumilikot lang yung utak ko na ilalabas sa publiko
that they are cancer-free at they are doing the opposite, na sila ay ah, vegetarian. 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 Di syempre, ito namang mga tao, bibilib na naman, million followers Susubok sila ngayon. Ito ang problema. Sa pasimula, una, dalawa, pangatlong taon, pwede mag-benefit ka. Pwede makita mo na normalize ang lab test mo, but you will simply, masyashock ka talaga kapag lumabas na yung tunay na resulta ng lab test mo. Ewan ko, ba't lumalaro yung ano? Kasi pilit niyang tinutwist yung pangyayari, yung magandang naging resulta nung nag-meat-based diet siya, kakain siya ng taba, compare sa sinasabi niya ngayon, natatatakot siya, natataas yung creatinine. Isang malaking kalokohan po yan. Ewan ko rin lang pero napase lang ako, lumalaro lang ang utak ko, na possible na ganun talaga yung mangyari. Kasi may ano sa akin ng video na to. Tapos makikita mo yung itsura ni Dr. William, which is napakalaki ng difference yung Doc Willie Ong noon at Doc Willie Ong ngayon. Kaya yung mga nirelease si Makalintal na video na hindi daw totoo itong sinasabi niya, ito na yung video. Sapagkat nag-release si Makalintal na wala daw katotohanan yung mga pinagsasabi ng low carbs community, carnivore community, na puro karne ang kinain. Ito na nga lumabas na nga sa kanyang bibig. Later on na lamang, ni-revise na lang niya na lahat kainin na wag daw i-diet at kainin ko anong gustong kainin sapagkat meron din umaagaw ng energy. Kakain din kasi yung cancer. Isang malaking kabobohan yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Priority mo pa na pakainin yung cancer kasi umaagaw din yun ng energy. Di ba kalokohan yun? Pero kita naman niya kung paano hindi naging active na yung cancer niya na nung volume na taba at karne ng kinain niya. Parang yung mismong sarcoma niya, kumalma siya nung volume na karne ng kinain niya. At ito na yung patunay niya. Kaya alam mo, sa totoo lang, kapag illiterate na tao, madaling mapapaikot ng mga expert na lubasang doktor. Pero sorry po kayo. Sorry po kayo. Sabi sa Bible, if God is with us, who can be against us? I'm a pastor. Hindi po ako magsisinungaling para sa personal kong interest. Sabi sa John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. The truth will set us free. At hindi po biro. Imagine nyo po nasa travel po ko, honeymoon ko po ito Sama ko po yung wife ko dito sa Hong Kong. Pauwi na lang ako, nagko-content pa rin ako. Hinahayaan lang niya ako sapagkat alam niya na maraming taong natutulungan, nagpapasalamat na nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanilang kalusugan. Kaya ito, nakapag-check-in na kami. Pero ito sabi ko, mag-vlog lang ako kasi ang ganda dito sa lugar na to. So anyway, sana nakapagbigay ako ng magandang mensahe sapagkat yan po yung napapangita ko na posibleng mangyari. Sana ay bago pa mangyari yun, nabanggit ko na ang lahat ng ito. God bless everyone. Think about it.